Hi guys, magandang araw. Ito ulit si MCO ng MCO Comments. Nagbabalik sa inyo ngayon ay araw ng Linggo, September 16, 2024. At kung mapapansin nyo, kailangan ko nang ulitin tong round 1 version ng Attorney Claire Castro and Attorney Israelita Torion. Dahil na rin sa sinabi ng YouTube. Kaya pagbigyan nyo na ako, no, guys. Panoorin natin ulit ito at siguro makasingit-singit ng konti sa kanilang mga sagutan. Ano. Kasi ang arrest warrant is, as the word itself, the term itself implies, it is designed to authorize a police officer to arrest a person, okay? It is not a document which authorizes the police to search because there is another document for that, no? Legal document that you apply to the court, and that is you apply for a search warrant. Hindi po ganun yun. Pag search warrant po kasi, ikaw ay humihingi ng basbas to a warrant na ikaw ay magsagawa ng pag-search ng mga ebidensya. Alam niyo mga kaibigan, napaalala ko lang pala sa inyo. No? Ito si Atty. Torion, din ng college to ng JMC, yung Jose Maria College ng KOJC. No? Kaya isang malaking bagay ito kay Atty. Claire kasi hindi kasi niya alam kung naliligaw yung mga nakakaintindi nito, lalo na sa mga nakakakinig kay Atty. Torion sa mga kanyang argumento tungkol sa difference ng search warrant tsaka warrant of arrest. Maring alam niya yung warrant of arrest tsaka search warrant and yung difference. And however, yung application niya parang may problema pagdating sa, well siguro case to case basis lang yan, no. Iba siguro pagdating kay Apollo Kibuloy kasi alam niyo na siya yung lawyer nito Siguro case-to-case basis yan, depende kung sino yung pinagtatanggol niya. So hindi natin pwedeng i-correlate na yung pag-search kay Pastor Kibuloy, dapat merong search warrant. Hindi. Kasi ang pinapa-implement, ang ipinapatupad ngayon, yung warrant of arrest. Pinaliwanag yan ni General Torre nung nagkaroon ng Senate hearings dyan sa Davao na request ni Atty. Torion. Actually na miscalculate ni Atty. Torion to. Akala niya magiging maganda yung resulta nun. Ang problema, mas lalo pang napasama, di ba? So, na-miscalculate niya ang ating PNP chief, ang senador, di ba? Hindi niya alam kung anong ibig sabihin ng search warrant tsaka warrant of arrest. Biruin niyo yun. So, siguro palagi silang nag-uusap. Kaya nung sinabihan niya si General Torre na dapat nag-apply ka ng search warrant, yung ating magiting na general, magiting na sumagot at nasoplak niya nga si Batadon, biruin mo, PNP chief ka at saka dati ka, ngayon senator hindi mo alam kung anong ibig sabihin ng warrant of arrest tsaka search warrant. Sinesearch nila si Pastor Kibuloy through a warrant of arrest. Pag search warrant, usually it's evidence. Iba yung pagsisearch sa tao using a warrant of arrest. And even under Rule 126, when you, of the Rules of Court, when you implement a search warrant, you require 2 witnesses of sufficient age and discretion to accompany you, to accompany the police in conducting the search. And there is the requirement of specificity. You have to specify the place to be searched, nothing else, okay? Why is that a requirement under the law? That is a requirement under the law because these writs, these orders, constitute a disturbance to the right of privacy of an individual. The state may allow... Totoo lang, napaka-irrelevant ang mga sinasabi ni Atty. Torion kasi nga hindi naman search warrant ang pinapatupad nila General Torre kundi warrant of arrest. The police officers to conduct a search within the premises if he has a search warrant that constitutes an intrusion into his privacy, but the privacy rights of an individual should succumb to the right of the police officers, to the duty of the police officers to enforce the law. But Okay, tama naman yon. Kung walang search warrant, hindi ka pwede basta-basta pumasok sa isang pribadong lugar at maghahalungkat ka doon. Halimbawa, wala kang valid search warrant at naghahalungkat ka ng mga bagay-bagay doon at may nakita ka man na ebidensya na sinasabing ginamit sa isang krimen. O ito kumbaga itong gamit na to bawal. Pwede yon masis kung merong valid search warrant. Even a search warrant has limitations provided by law. Limitations on specificity, limitations on reasonableness of the search. Now, if a search warrant has those limitations, how much more an arrest warrant which is designed so... Ito nagtataka ako kay Atty. Torion, no? Parang iniisip niya yung search warrant o yung warrant of arrest under ng search warrant. Kumbaga parang mas mabigat yung search warrant sa warrant of arrest. Isipin lang natin, no? Ang search warrant, ang hinahanap lang bagay o kaya kung anong mga ebidensya, no? Pero yung warrant of arrest, ang hinahanap ng tao, papakulong na yung tao.
So hindi ko alam kay Attorney Torion. Tsaka ang search warrant, merong expiry. 10 days, sabi ni Attorney Claire. Pero yung warrant of arrest, walang expiry yan once na na-convert sa alias warrant. So hindi ko alam kung parang sinasabi ni Attorney Torion dito mas mabigat yung search warrant. Kung yung search warrant nga, merong ganito na kailangan na specific kung saan ka maghahanap, yung warrant of arrest pa kaya. So parang mas mabigat daw yung search warrant sa warrant of arrest. Fully to empower a police to arrest a particular person. And Kaiba po ang search warrant sa warrant of arrest. Ang search warrant, dapat may specific na place at may specific na araw. In 10 days, dapat magawa mo yan. Pag hindi mo nagawa at hindi mo na ipatupad to kahit may search warrant ka, mai-invalidate na siya. Ang warrant of arrest ay walang expiry date. Kapag ikaw ay hindi mo nahuli in 10 days, yan ay ibinabalik mo sa court, pwede pa mag-apply kami at alias warrant of arrest. At yung warrant of arrest na yun, wala siyang expiration. alleged person is in a building, there are requirements that the police must have personal knowledge that the accused is in the building. Or again, ito na yung sinasabi natin kay spokesperson De La Rey, reasonable belief. No? Now, the reasonable belief, even in Stigall case in the U.S. Supreme Court and here in our Philippine Supreme Court, the reasonable belief requirement here means that the police officer has personal knowledge of facts indicating that the person to be arrested is in fact in a particular place. Now, can you Grabe, no? Ibig sabihin, kailangan may... Pero yan yung lagi yung linalaban sa argumento, yung reasonable belief na yan Yung pagkakaintindi niya ng reasonable belief na yan. So, hindi natin alam talaga kung anong pagkakaintindi ni Attorney Torion dito sa implementation ng warrant of arrest at search warrant dito para lang maitago si Apollo Kibuloy. Kaya hindi ko alam talaga kung anong pwedeng kasong isampal ito kay Attorney Torion kung qualified ba siya sa obstruction of justice sa pagtatanggol niya. Marami kasing mga senaryo, mga kaibigan, mga interview na kung ano ng mga pinagsasabi ni Attorney Torion. Like for example, he is just providing alternatives to his clients, Ngayon yung client na niya nang bahala kung anong pipiliin sa client niya. Ang tanong, isa ba sa mga linatag niya sa client niya is yung magtago ka? Di ba? So isa ba yung linatag mo sa client mo yung magtago ka? So hindi natin alam talaga kasi dapat sinabi niya, March niya daw huling nakita si Kibuloy sa Innova, sumakay, lumabas ng KOJC. At sinabi niya pa, mayroon pang isang mamaya pakinggan natin, kung may sasabihin siya dyan yun tungkol sa Bible School, di ba? use the reasonable belief to conduct an intrusive search? Certainly no, because the search warrant itself has limitations. How much more an arrest warrant? Alam nyo, dito sa atin pwede ka mag-arrest anytime. Meron sa atin na rules na pwede mo itong iserve doon sa lugar na pakiramdam mo, nandoon yung tao. Sinasabi naman, nire-report ng PNP na ang paniwala nila ay nandoon. Ang hindi lang kasi pwede ganito. Depende yan sa jurisdiction. Ang alam mo sa Davao City. So, sino yung sa-serve ng warrant of arrest? Yung mga pulis na taga Davao. Hindi pwedeng pumasok yung pulis na taga Manila. May isa pang sinabi nung nakaraang hearing, nung nakaraang hearing sa Senate. Yung search, yung warrant of arrest, pwede kang mag-search ng tao kasi continuing search yan Like for example, lumipat siya sa kabilang building, pwede mong i-search yun. Hindi ibig sabihin na doon ka lang specific sa isang location. Kaya yung sinasabi ni Atty. Torion dito na kailangan search warrant at sinasabi rin ni Bato na kailangan daw search warrant, malaking kalokohan yun. Kasi paano nga naman, pagka yung yung hinahanap mo, lumipat sa kabilang building, so parang you're violating the law na kasi hindi ka na pwedeng maghanap doon kasi nandito lang yung location. Hindi ganun na one search warrant. Sinabi rin yan ni Atty. Claire sa kanyang mas mahabang version ng kanyang komento regarding dito sa mga pinagsasabi ni Atty. Torion. We can say that what they are really doing is illegal. Why? Because even yesterday they conducted an unlimited search also even in our Bible school. Ayan, yung Bible school na yan, kung tatandaan yung mga kaibigan, unlimited search sa Bible school, sabi ni Atty. Torion. Saan man nahuli si Kibuloy? Diba? Saan ba nahuli si Kibuloy? Sa Bible school, diba? So ito, dati hinaharang nila yung mga tao dyan sa Bible school na pumunta yung mga PNP, hinaharang nila dyan Pero saan nahuli si Kibuloy? Sa Bible school, diba? So, meron ba silang tinatago ba nila si Kibuloy o hindi? Yung question diba?
even in my client's Bible school and in the SMNI studio and in the hangar. If they believe that my client is in the basement somewhere there, why would they conduct intrusive searches in the Bible school, in the SMNI, what you call this, SMNI studio, and in the hangar? And they even... Lahat siya nasa KOJC compound. So anywhere, actually, kahit saan sa Davao, pwede. Hindi lang doon sa particular na lugar na yon. Kung may nakapagtimbre na nasa bahay, halimbawa lang, nasa bahay ni dating Pangulo Duterte, pwedeng takbuhin doon at huli. Ayan, nasampal ka tuloy ni Atty. Claire. Pwede. Biruin mo yan, pwede naman pala kahit nasa bahay pa ni dating Presidente Duterte, lumipat, pwedeng galugadin yung bahay ni Presidente Duterte. Kaya yun yung sinasabi nung isang kinapanayam o yung isang resource person dun sa Senate before, yung isang resource person dun, ang sabi is continuing search daw yan. Kung ang feeling ng mga pulis nandito sa kabilang location, pwede nilang puntahan dun. And then yun sinasabi nung kanilang mga ang tawag ito, mga aparatos kaya sorry ka na lang, no? So hindi pwedeng, dito ko nakita, dito ko naramdaman sa building A. Ay, tapos bigla kang lilipat ang building B. That's illegal. Hindi yun ganun. Mali yun. So ayan, sana magkita-kita ulit tayo sa susunod na video na i-upload natin sa mga susunod na mga araw. At maraming salamat sa pagsubaybay at pag-like and subscribe sa ating mga video. At sana ma-share nyo rin yung ating video sa mga kaibigan nyo para marami pa tayong maabot. Uli, sa susunod, maraming salamat. Ito ulit si MCO.